Ang lihim ng lumang orasan. Sa dulo ng mataong kalsada sa Quiapo, matatagpuan ang isang maliit at maalikabok na tindahan ng mga antigong gamit. Ang may-ari nito ay si Lolo Paeng, isang matandang laging nakasimangot at tila pasan ang daigdig. Isang hapon, habang naglilinis ng mga itinitinda, nakakita si Lolo Paeng ng isang kalawanging orasan sa loob ng isang lumang baon. Hindi ito gumagana at kupas niya ang mga gintong ukit nito. Balak na sana niya itong itapon, ngunit napansin niyang may nakasulat sa likod nito. Ang oras ay hindi lumilipas. Tayo ang lumilipas sa oras. Biglang bumalik sa alala ni Lolo Paeng ang kanyang kabataan. Ang mga pangarap niyang maging isang mahusay na pintor bago sa nilamon ng takot at pag-aalinlangan. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, naging bihag siya ng kanyang sariling pagsisisi. Sinubukan niyang kumpunihin ang orasan. Gabi-gabi siyang nagpupuyat. Nililinis ang bawat pyesa at pinapakintab ang bawat tornilyo. Habang binubuhay ang orasan, tila unti-unti ring nabubuhay ang kanyang sigla. Nagsimula siyang kumuha muli ng pensil at makukulay na pintura. Isang madaling araw, narinig niya ang isang matamis na tunog. Gumana na ang orasan. Kasabay nito, natapos din ni Lolo Paeng ang kanyang unang painting pagkalipas ng 3 dekada. Isang larawan ng pagsikat ng araw sa gitna ng syudad. Hindi na muling nakitang nakasimangot si Lolo Paeng. Alam na niya ngayon na kahit gaano katanda ang isang bagay o kahit gaano nakarami ang nasayang na sandali, laging may pagkakataon para sa isang bagong simula.